Ang mga kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Bago natin simulan ng kwento, ay baka wag niyong skipan ng ads ang ating video. Maraming salamat. Simulan na natin to. Walang sandata ang tatalab sa balat ng nilalang na yan. Wika nito na nakapagdulot ng pangamba sa kanya. Alam niya sa sarili niya na malakas ang nilalang na yon. Dahil sa laki at taas ng tindig nito, maaari siyang mapisa sa isang dagan lamang. Pero handa pa rin siyang harapin ito upang makuha ang mutyang tinataglay ng baluraw. Paglabas niya ng bahay, kaagad niyang kinuha ang pansin ng nilalang na yon. At nung makaharap na ito sa kanya, bumuga ito ng hangin sa kanyang ilong. At kinahig ang lupa na animoy, isang turo na handang-handa ng sumalakay. Lumayo siya sa kubo dahil kapag lumapit ang nilalang na yon, tiyak madadamay ang kubo ni Tandang Jem. Habang papalapit siya sa nilalang, nagwiwika si Tandang Jem ng, Iwasan mo ang kanyang mga sungay. Makamandag ang dulo nito. Isang galos mo lang dito ay maari mong ikamatay. wika nito na agad namang nagdulot ng panghina ng kanyang mga tuhod. Nako, naloko na. Mukhang wala na akong pag-asa dito. Mukhang hindi magandang kamatayan ang makukuha ko dito. Wika niya sa sarili niya. At walang ano-ano ay biglang tumakbo ang baluraw papunta sa kanya. Na agad naman niyang ikinagulat dahil napakabilis nito. At tila yumayanig ang lupa sa bawat pagpadyak nito. Agad siyang napatakbo papunta sa isang puno at inakyat niya ito upang makaiwas sa parusang idudulot sa kanya kapag tinamaan siya ng mga sungay nito. Sa kasamaang palad, dahil sa taas ng punong inakyat niya, nabuwal ito dahilan para mapatalon siya muli sa lupa. At pagbagsak niya sa isang palo ng lubid, napaisip siya. Ang mga kalabaw ay napapasunod sa pamamagitan ng lubid. Ngunit narinig niyang nagsalita si Tandang Jem ng, Fidel, mag-uumaga na. Maglalaho na yan kaya magmadali ka. Kung balak mong kunin ang mutya ng baluraw. wika nito habang humihigop ng mainit na kape. Agad siyang dumampot ng lubid at gumawa ng silo. Dinampot niya ang isang lumang tila na nasa tabi niya at tumugon kay Tandang Jem. Wika niya at agad inihagis ang lubid na ginawa niyang silo. At sakto itong pumasok sa isang sungay ng nilalang. At agad niyang hinila ang lubid upang umigting at mapigilan ang pagkilos ng nilalang. Hinihila niya ito papalapit sa kanya. At yung malapad na tila ay agad niyang itinakip sa mga mata ng kalabaw. Dahilan para tumigil ito sa pagkilos. Ngayon, Fidel, kumuha ka ng isang kawayan at lagyan mo ito ng tubig. Ihampas mo ito sa ulo ng baluraw upang mapasunod mo ito. Wika ni Tandang Jem na agad naman niyang sinunod. Inihampas niya ang buho ng kawayan na may lamang tubig sa noo ng baluraw. At matapos nitong gawin ay agad itong lumuhod sa kanyang harapan. Nanayo ang mga balahibo niya nang marinig niya itong magsalita ng, Nanalo ka.
Mahusay ang iyong ginawa. At simula ngayon, ay kilalanin na kitang Panginoon. Tawagin mo lamang ang aking pangalan, at ako ay darating. Wika nito na agad namang naglaho. Nakita niya si Tandang Jim at nakita siya nitong nakangiti din. Magaling, Fidel. Napaamo mo ang baluraw. Wika ni Tandang Jim. At mula sa likuran niya ay may kung anong nagliliwanag na bagay ang lumitaw. Isang maliit ng butil ng liwanag na halos kasing laki lamang ng munggo. At nang magtanong na sana siya, laking gulat niya ng pagbuka ng bibig niya nang bigla itong pumasok sa kanyang bibig, dahilan para malunok niya ito. Nauubo pa siyang nagtatanong kay Tandang Jim ng, Manong, ano po yung pumasok sa bunganga ko? Tanong niya dito. Yun na ang hinihintay mo. Ang mutya ng baluraw. Teka, nabanggit niya ba ang pangalan niya sa'yo? Tanong ng matanda. Oo, Manong. Natatandan ko ang pangalan niya. Pero, sasambitin ko lang daw yun sa oras na sa panganib ako. Tugon niya dito. At dahil sa kaganapan, hindi na sila nakatulog ni Tandang Jim. Dahil pagkatapos niya sa engkwentro niya sa baluraw, ay ang pagputok din ng bukang liwayway. Dinala nila ang isang itim na manok nila at isinilid nila ito sa bayong. At agad nang bumaba ng bundok. Sa loob ng 1 taon na hindi siya nakababa ng bayan, ay sobra siyang naninibago. At nakita nila ang kuta ng samahan ng mga antingero sa paanan ng bundok na nagpapahiwatig na tuloy pa rin ang digmaan ng grupo ng mga antingero sa mga kulto na mga antingero din sa kaliwa maging ang mga aswang. Habang naglalakad sila, napapansin nilang pinagtitinginan sila ng mga tao. Kaya hindi niya maiwasang mapatanong kay Manong Jim. Manong? Bakit kaya tayo nila pinagtitinginan? Tanong niya. Huwag mo silang pansinin. Normal lamang na pinagtitinginan kanila. Dahil sa itsura mo eh. Tugon ni Tandang Jim. Agad niyang sinapo ang kanyang muka at doon niya napagtanto na napakahaba na pala ng kanyang balbas. Huwag kang mag-alala. Mas mabuting ganyan ang itsura mo para hindi ka nila makilala at matunugan. At nga pala, yung kwintas mo tinanggal ko din dyan sa leeg mo. Tugon ni Tandang Jim. Huminto sila sa isang sirang tindahan. Nagwika siya dito ng, Dito na muna tayo magpapalipas ng gabi. Napakabagal mo kasing maglakad eh. Ayan tuloy. Inaabot tayo ng hapon bago tayo makarating dito. Wika nito habang naglalapag ng bitbit niyang sako. Dahil sa pagtataka, hindi naman niya maiwasang magtanong kung ano ang dala-dala niya sa sako. Manong? Ano po bang laman ng sako na yan? At tumugon naman siya ng, Heto, tingnan mo. Agad niya itong binuksan. Mga anting-anting at agimat, bolo at tabak ang laman nito. Anong gagawin mo sa mga to? Gulat na tanong niya dito. Ipangririgalo natin yan sa mga kaibigan ko mamaya. Baka may magustuhan ka dyan.
kunin mo na. Tugon nito sa kanya. Sari-saring kalibre ng mga itak at gulok ang nasa loob ng sako. Meron din siyang mga buting may lamang mga langis na may mga ugat na nakababad. At dahil sa nagka-interes siya sa mga yon, napili niyang kumuha ng talandro dito na ginagamit ng mga antingero para sa digmaan. Pero ang hindi niya alam kung paano yon gamitin. At nagwika sa kanya si Tandang Jim ng, siguraduhin mong magagamit mo sa labanan yang kinuha mong talandro. Dahil masayang lang ang pagdadala mo dito kung hindi mo rin lang naman mapapanginabangan. wika nito. Napaisip naman siya sa mga sinabi niya. Dahil mga aswang nga naman ang kakalabanin nila. At malamang sa malamang, mabilis kumilos ang mga ito. Kaya ibinilik niya sa sako ang kinuha niyang talandro. Itong talibong na lamang niyo ang gagamitin ko. Mas sanay kasi akong gamitin to eh. Wika niya kay Tandang Jim. Magaling! May natutunan ka din pala sa mga sinabi ko. Wika nito sabay tawa. At habang nag-uusap sila, ay may dalawang kalalakihan ang pumasok sa kinaroroonan nila. Parihong nakatalukbong ang mga muka at nagwika ng, Tandang Jim, dala niyo ba ang pinangako niyo sa amin? Wika ng isang lalaki. Oh, nandito sa sako. Ito, kunin nyo. Tugon ni Tandang Jim. At nang matina ng lalaki ang laman ng sako, agad itong lumapit kay Tandang Jim at may ibinulong sa kanya. Matapos nitong mabulong ay kaagad din itong umalis. Halika na, pwede. Alam ko na kung saan ang sabungan ng dinadayo ng mga antingero. At alam ko na din ang pugad ng mga aswang. Dalian mo na. Lalaban muli tayo. At nang mga oras na yon, pumunta na nga sila sa nasabing sabungan. Pagkarating nila doon, agad inilatag ni Tandang Jim ang kanyang itim na manok. At pagkakita ng mga sabongero sa kanyang tandang, tila naging interesado ang mga ito dahil sa kakaibang kulay nito. Napapansin nila ang paglapit ng mga ito. Pero bago yon, may sumingit na sa kanila na dalawang kalalakihan. Nakasuot ito ng nakatalukbong na mga kasuotan. Pagharap nito sa kanila, laking gulat ni Fidel sa mga itsura nito. Lubog ang mga mata nito at ang isa nitong kasama ay nagsisiputian na ang dalawang mga mata. Magamat nagbabalat kayo ang mga ito, tumatagos ang paningin ni Fidel dito. Nakapaalang ang mga ito na para bang nanggagaling ito sa malayong bundok. Yung isa may dalang manok, pero yung isa wala. Pagkatinginan ng dalawa kay Tandang Jim, animoy nagpapaligsahan na ito ng kanilang mga tinatagong karunungan. Si Tandang Jim noon ay hindi pa nagpakawala ng kanyang mga usal para bigyan ng babala ang mga yon. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong panabong. Pira dito yan. Kaya nakatakda yata tayo na maglaban. Malalim na wika ng lalaki. Si Tandang Jim naman, seryoso lang itong nakatingin sa mga yon.
Ganun ba? Sige, tayo ang maglaban. Alam ko rin naman na hindi kayo titigil hanggat di mo kami nakakalaban, hindi ba? Sagot nito. Makalipas lang ang ilang minuto, nasa lugar na sila ng paglalabanan ng mga manok. Pagbitaw ng dalawang panlaban, hindi na muna nagpalabas ng mga malakas na lihim na aral itong si Tandang Jem para sa pambato nilang tandang. Bagkus sinubukan niya munang gamitin ang dati niyang alam pagdating sa pandigma sa mga nilalang. Ngunit kapansin-pansing hindi na sindak ang mga kalaban sa kanilang mga nakita at pangisi-ngisi lang ito. Bigla na lang nag-iba ang takbo ng sitwasyon nang biglang nag-usal si Tandang Jem ng mga buhay na salita galing sa kanyang karunungan na baong dasal ng mga itim na engkantong manok. Yung kaninang manok ng kalaban na sobrang agresibo, bigla na lamang napaluhod sa lupa. Yung kasama ng lalaking kalaban nila, napahawak na lamang sa bakod ng sabungan habang nakatingin kay Tandang Jem. Nang makita nito ang kanilang pambatong manok, napasuka-suka na ng dugo. Bago tuluyang idiniklarang talo ang manok ng kalaban, naririnig ni Fidel ang binanggit ng isang lalaki. Hindi natin kaya ang tao yan. Alis na tayo. Hindi magandang biro to. Wika nito na halos nanginginig. Nagmamadali itong naglalakad papalapit kay Tandang Jem dahil nasa bandang labasan ito nakatayo. Paglapit ng mga ito ay animoy isang apoy si Tandang Jem na pilit nilang iniiwasan. Ang kanilang mga kamay ay nakatakip na sa kanilang mukha at walang humpay ang pagtulo ng kanilang pawis. Pagtapat nito sa kanila ay nagwika si Tandang Jem ng, Pag nalaman kong may minarkahan kayo dito, tutugisin ko kayo. Matapos nun ay dali-daling naglalakad ang mga yon nang hindi tumitingin sa pinanggagalingan nila. At matapos umalis ang dalawang lalaki, ay agad na ding lumabas silang dalawa. Napapansin kasi nilang parami na ng parami ang mga taong umaaligid na alam nilang kanina pa sila nitong natutunugan. Dahil kasi sa mga nangyari sa loob pa lamang, nahahalata na sila sa parting yun. Halika na, Fidel. Aalis na tayo. Dahil nag-iba na ang simoy ng hangin. Tsaka may pagmamasiran tayo ngayon. Wika nito habang dali-daling kinuha ang kanyang mga gamit. Tika lang, Manong. Ngayong araw na ba natin sila susugurin? Wika nito. Hindi, Fidel. Magmamasid na muna tayo para malaman natin ang kinikilos nila. Tugon ni Tandang Jem. At agad na silang pumunta sa direksyon na itinuro ng mga kalalakihan kanina. Tumambay na muna sila sa medyo masukal at gubat na yon. Pagsapit ng gabi ay doon na sila kumilos. Ang ipinagtataka niya lamang ay nasa gitna ito ng kabayanan, ang sinasabing barangay ng mga aswang. Pagdating nila sa lugar, agad namang nag-uusal itong matanda at inihip-ihip ito sa kanya at nagwika ng, Kahit anong mangyayari, ay huwag kang gagalaw ng kahit na anong ibibigay nila sa'yo. Maliwanag? Wika nito. Opo, Manong. Maliwanag po. Tugon niya dito. Agad silang tumuloy papasok sa lugar. Dito na muna tayo.
Pakiramdaman mo ng maigi ang paligid, Fidel. Mapanganib ang mga taong ito, lalo na't gabi. Wika nito sa kanya. Ang ipinagtataka niya, bakit may mga bata sa lugar na yon? At naisipan niyang magtanong na naman kay Tandang Jem. Manong, pasensya na't masyado akong matanong ha. Bakit may mga bata sa baryong to? Tanong niya dito. Hindi lahat ng taong nakatira dito, Fidel, ay mga aswang. At yun ang ililigtas natin. Halika't mag-ikot muna tayo. Tugon pa ni Tandang Jem. At dahil na din sa bago niyang taglay, normal na matalas ang kanyang pandama. Napansin niyang may mga sumusunod sa kanila at inimulat naman niya ito kay Tandang Jem. Agad itong nagsalita ng, Maghanda ka, Fidel. Mukhang mapapalaban tayo. nang walang ano-ano, nang bigla siyang nakaramdam ng may papasugod sa kanila. Dali-dali siyang lumingon sabay bunot ng kanyang talibong at dali-dali niyang binanggit ang usal na nakaukit sa talim nito. Sabay unday saksak sa mga umatake sa kanila. Tinamaan niya ito at agad bumagsak sa lupa. Sunod-sunod na salakay ang kanilang natamo hanggang sa tuluyan na silang napaligiran. Manong, kailangan ko na yatang tawagin ang kaibigan ko. Wika niya kay Tandang Jem. Ha? Mukhang kailangan na nga natin ng saklolo. O siya, sige, tawagin mo na. Tugon nito sa kanya. At agad niyang tinawag sa isipan niya ang pangalan ng Baluraw. At walang ano-ano ay may kung anong malaking hayop ang tumakbo papunta sa kinaroroonan nilang dalawa. Manong, mukhang kailangan nating tumabi. Wika niya sa matanda. Oo nga, sa palagay ko kailangan natin. Tugon nito sa kanya. At saktong nakaiwas nga sila sa nilalang. Nakita nila ang Baluraw na papasugod sa mga aswang at pinagsusuwag niya ang mga ito. Kahit anong pagkalmot at pagkagat ng mga aswang sa balat ng Baluraw ay wala itong epekto. At talagang napakalakas ng Baluraw dahil sa bawat maswag nito, kung hindi tumatalsik ng malayo, ay nahahati ang katawan dahil sa talim ng sungay nito. Hanggang sa magsiatrasan ang mga aswang. Naisipan na din nilang umatras sa lugar na yon dahil tsak na babalik ang mga ito. Tara na, Fidel! Bumalik na tayo sa lumang simbahan at doon na tayo magkukubli hanggang mag-umaga. Mukhang mabubulok na yung bihag mo eh. Wika nito. At agad naman siyang sumang-ayon dahil alam din niya sa sarili niya na mapanganib para sa kanila kung mananatili sila sa lugar na yon. Habang tumatakbo, ay nagtataka siya kay Tandang Jem. Dahil sa tansya niya ay nasa edad 60 na ito. Pero hindi napapagod sa mabilisan nilang pagtakbo. Pagdating nila sa simbahan, ay hingal kalabaw na siya. Pero si Tandang Jem ay parang hindi tumatakbo ng napakalayo. Manong, hindi ka ba hinihingal? Tanong niya dito at agad namang tumawa ang matanda. Ang hina mo naman. Bakit ka hingalin sa ganon kalapit na takbo, ha? Wika nito. Sabay upo sa tabi at nagsindi ng kanyang tabako. Nung gabing yon,
Manghang-mangha siya sa matandang kasama niya at maging sa kanyang sarili. Hindi siya makapaniwala na nakipaglaban siya sa ganong mga aswang at nagawa niyang tawagin ang baluraw niyang taglay. Lumipas ang mga minuto. Napagpasyahan niyang ihawi na lang ang bihag nila kisa mabubulok ito. Matapos niyang mamulot ng mga tuyong panggatong, agad naman niya itong ginawang siga para ihawin yung dala nilang bihag. Ang tanging pampalasa lang nila sa kanilang dalang karne ay asin at sukang may sili. Habang iniihaw niya ang manok, nagwika sa kanya si Tandang Jem ng, Alam mo, iho, marami ka pang magagawa. Ang mga ginawa mo kanina, hapyaw pa lamang ang mga iyon. Dahil habang tumatagal, mas lalong lalakas ang iyong pakiramdam, lalo na ang iyong katawan. Magdaan ka sa isang pagbabago na para sa ikabubuti mo. Kaya magtiwala ka lang sa akin at patuloy kitang gagabayan. wika ni Tandang Jem. Oo, Manong. Magtitiwala ako sa inyo. Dahil kayo ang nagligtas sa buhay ko eh. Tugon niya kay Tandang Jem. O siya, sunog na yung inihiyaw mo eh. Kunin mo na yan bago kainin ng apoy. Wika nito. Dahil hindi na niya napapansin ang niluluto niya. Dahil na rin sa kanilang usapan. Habang nilalantakan nila ang inihaw na manok, panay naman ang pagtagay ng matanda ng dala niyang lambanog. Lumipas ang mga oras. Nakaramdam na nga sila ng pagkaantok. Magpahinga na tayo. Dahil babalikan pa natin ang lugar na ating tinahak kanina bukas. Wika ng matanda. Kaya agad na silang natulog. Kinabukasan, agad nilang tinungo ang baryong yon. Ngunit pagdating nila sa baryo, napapansin nilang walang katao-tao. Maliban sa mga tao at ang mga alagang manok panabong nito, wala silang nakikitang kakaibang tao doon. At sinubukan pa nilang kumatok sa mga kabahayan, pero wala talagang sumasagot. Tiningnan din nila ang mga pataniman sa paligid ng baryo, pero wala ring katao-tao. Manong, saan kaya nagpunta ang mga tao rito? Takang tanong niya kay Tandang Jem. Malamang lumikas na sila, iho. Dahil sa mga nangyayari kagabi, natutunugan nila na sinasalakay na sila at may nakakaalam ng kanilang sikreto. Tugon ng matanda. Dahil sa wala silang naabutan, nagpasya silang lisanin ang baryo. Habang naglalakad sila papalabas, may naamoy silang kakaibang amoy. Napakasakit nito sa sikmura. Para itong nabubulok na mga sibuyas na hinaluan ng dumi ng tao. Kaya agad siyang nagtatanong kay Tandang Jem kung naamoy ba niya iyon. Ngunit tumugon ito na wag raw niya yung pansinin. Pero habang papalabas sila ng baryo, ay lalong lumalakas ang amoy. Napalingon siya sa isang bahay na bukas ang pinto at nilapitan niya ito para mag-usisa. At laking gulat niya dahil dito pala nagmumula ang nakakasulasok na amoy. Tumambad sa kanila ang tatlong katawan ng mga kalalakihan na wala ng buhay. Manong, mag-usisa ako sa labas ng bahay.
Baka makakuha tayo ng mga kasagutan. Wika niya kay Tandang Jem, na sumang-ayon naman sa kanyang gagawin. Pag-akyat niya sa 8 palapag ng bahay, may mga nakita siyang mga nagkalat na pira-pirasong laman loob ng tao. At dahil sa kilabot niya ay agad siyang bumaba at sinabi niya kay Tandang Jem ang mga nakita niya sa taas ng bahay. At sinabi nito na ang 3 kalalakihang nasa lapag na walang malay ay yung mga lalaking binigyan niya ng mga agimat at armas na dala-dala niya. Malamang sa malamang, nalaman ng mga aswang na sila ang nagsumbong, kung kaya sinalakay nila ang bahay ng 3 kalalakihan. Matapos nilang magsaliksik sa lugar, agad na din silang tumulak palabas ng bayan. "Manong, saan natin hahanapin ang mga aswang?" tanong niya sa matanda. Sa ngayon, ay makikiramdam na muna tayo sa mga nangyayari. Alam kong gaganti sila sa mga ginawa natin. Marami tayong napinsala sa kanila. Sagot nito. At nagpasya silang bumalik na muna ng kubo para makapaghanda. Madilim na nang papasok sila sa kubo. At nang pagpasok nila sa bakuran, ay biglang napahinto si Tandang Jem. Sandali lang, Fidel. May nakapasok sa ating kubo. Wika nito. At umikot sila sa kabilang bahagi para hindi mapansin ng kung sino mang nakapasok doon. Ang ipinagtataka niya, sinabi ni Tandang Jem na protektado ang kubo sa mga nilalang o masamang elemento ang nagtangkang pumasok dito. Pagdating nila sa likod ng bahay, kaagad nilang nilapitan ang bahay at sumilip sa siwang ng dingding. Laking gulat niya dahil isang bata ang nasa loob ng bahay nila. Kaya nagdesisyon silang pasukin na ang bahay. Pagpasok nila ay biglang nagsisisigaw ang bata dahil sa takot. Agad namang pinakalma ni Tandang Jem ang bata at inusisa ito. To, anong ginawa mo dito sa gitna ng gubat? Tanong nito sa bata. Pero hindi makapagsalita ang bata dahil sa takot nito sa kanilang dalawa. Kaya naglabas siya ng tinapay mula sa kanyang bag at iniabot sa bata. To, huwag kang matatakot. Hindi kami masamang tao. Ito tinapay oh. Kumain ka muna. Wika niya sa bata. At nagkakumahog itong inabot ng bata. Dali-dali niya itong binuksan at saka kumain. Inabutan din niya ito ng tubig dahil nabibilaukan ang bata. Halatang gutom na gutom ang bata. Maya-maya pa ay nagsalita na ito. Inatake ng mga aswang ang bahay namin. Pinatay nila ang tatay ko. Wika nito sabay iyak. Ramdam niya ang awa sa bata. At maya-maya pa, nakatulog ito dahil siguro sa pagod. So mga tagasunod, hanggang dito na muna. Pabang ang susunod na kwento. Maraming salamat.